Matagal na tayong magkasama. Bakit ka pa nahihiya? Okay lang. May buhay tayong habang buhay. Maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang masanay ka sa akin. Ho Tingzi pala. Pangalawa lang pala ako. Kakaiba? Bakit ang sakit sa puso ko? Kuya Tingzi, anong iniisip Montag? Iniisip kita. Pumasok ka, pumirma ka, kunin mo ang pera at umalis ka. Pumirma na ako, maibibigay mo na ba ang pera? Talagang pera lang ang iniisip. Puro pera ang sinasabi, walang hiya. Ang baho mo, ang dumi mo. Ikaw pa, gustong mangakit kay Tingshi. Tumingin ka muna sa salamin, ganito ka. Saan ka pantay sa anak ko? Nasaan ang pera? Maibibigay mo na ba? Hoy, nakikipag-usap ang matanda sa iyo, hindi mo ba naririnig? Walang modo, talagang walang inang nagturo. Nanay, huwag kang magalit, wala naman talaga siyang inang nagturo. Siya ay isang ulila. Sinabi ni Ho Tingzi, ibibigay niya ang pera sa akin. Pera lang ang nasa isip mo. Hey! Ete, huwag mong gamitin ang kamay. Pera para sa buhay ito. Kung kamay lang, walang sincerity. Tama es ay shooting, bakit hindi? Gamitin mo na lang ang bibig para sa inyong mga tulad ninyo. Para sa pera, kahit ano gagawin. Kung ayaw mo, ibibigay ko na lang sa iba. Gusto ko. Tama na, talagang wala ka ng hiya para sa pera. Kunin mo ang card at umalis ka. Ginang Wen, ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo. Ginang Guanrong, nabigo ang paggamot. Kumpirmadong patay na. Nakapag-ipon na ako ng pera, bakit hindi mo pa ako hinintay? Bakit? Ginang Wen, ito si Ginang Guanrong. Ipinagkatiwala sa amin para sa iyo, pakiusap buksan mo ito ng personal. Larawan ko noong bata ako, sino itong nasa tabi? Talagang walang inang nagpalaki, batang kalye. Nanay ni Shen Shuking. Nanay Direktor, ibibigay ko ang 5 milyon.
Sa mga bata sa ampunan para hindi sila magutom. At ako, aalis na sa pamilya ho. Lalayo kay Ho Tingzi. Baisu, ang mga pangyayari nitong mga araw. Narinig ko na lahat, napahamak ka. Madam, gusto kong maghiwalay. Mabuting bata, alam kong nahirapan ka nitong 2 taon. Pero talaga bang kaya mong panoorin si Tingshi? Nalokohin ng babaeng iyon. Ayaw ni Tingzi na makasama ako. Kapag magkasama kami, pareho kaming nagdurusa. Pakawalan mo na ako. Wen Baisu, talagang pera lang ang gusto mo. Kakabigay ko lang ng 5 milyon, hiwalay agad, sige. Kung aalis ka sa pamilya ko ngayon, hindi ka na makakabalik. CJ, Pagkakuha ng pera, hindi ka na nagpanggap. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi ikaw si Wen Baisu ang gustong maghiwalay. Ako si Ho Tingzi ang ayaw na sa'yo. Bukas alas 10, hintayin kita sa opisina. Kuya Tingshi, maganda ba ang kasuotang pangkasal na ito? Bagay ba sa akin? Siyempre maganda. Nga pala. Naalala mo pa ba? Noong pumunta tayo sa bridal shop, sayang. Hindi ko makita. Ginang Wen, kayo ang pinakamagandang babaeng ikakasal na nakita ko. Gusto mo ba ang kasuotang ito? gusto ko. Ngayon siguradong napakaganda mo. Sayang hindi ko makita. Huwag kang malungkot, naniniwala ako. Balang araw makikita mo rin ito. Hindi, kahit hindi ko makita. Gagawin kitang pinakamasayang babaeng ikakasal. Sa buong mundo. Lumabas ka at kumatok bago pumasok. Kuya Tingzi, si At Baisu ay lumaki sa ampunan. Walang pinag-aralan, syempre hindi alam ang mga basic na etiquette. Tapos na ba ang usapan ninyo? Kailan pipirmahan ang divorce papers? Wen Baisu. Ganun ka ba kabilis na makipaghiwalay sa akin? Sige ka Wen Baisu. Kuya Tingzi, Mag-ingat ka sa shuking. Kuya Tingzi, ang kamay kao. Ano pang hinihintay mo? Alisin mo agad ang mga gamit. Ako. Hintayin ninyo ako. Tulong! Bilisan ninyo! Anong nangyari? Umalis ka dyan. Huwag kang magpanggap na mabait. Wen Baisu, sasabihin ko sa'yo. Kung may mangyari man sa kamay ni Shuking, hindi kita patatawarin. Ano ba ang nangyayari sa akin? MS,
When, may blood clot sa utak mo na nagpipressure sa nerves. Maaari itong magdulot ng memory loss anytime. May nangyari kay Baisu. Sa ampunan at sinabi pa na, sinumang kumpanyang mag-sponsor sa ampunan ay kalaban ng pamilya Ho. Ano ang sinasabi mo? Hutingzi, kailangan mo bang gawin itong sobrang harsh? Ano ba talaga ang gusto mo bago mo bitawan ang ampunan? Magsorry ka kay Shuking. Bakit ako magsusorry sa kanya? Nasugatan ulit ang kamay niya dahil sa'yo. Sabi ng doktor, hindi siya makakapag-drawing sa buong taong ito. Hindi ba dapat magsorry ka sa kanya? CJ, magsusorry ako sa kanya. Masaya ka na ba ngayon? Ikaw ang salot. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito sa anak ko. Ikaf. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kamay niya? Bakit? Bakit hindi ikaw ang naputulan ng kamay o paa? Anong nangyari, maliit na Baisu? Inisip Montag na naman Beazi Mama? Nanay Director, kung makikita ko si Mama, magugustuhan kaya niya ako? Syempre naman. Noong nawala ka at dinala sa ampunan. Suot mo ang napakagandang princess dress. Kaya naisip ko, talagang mahal na mahal ka ng nanay mo. May masamang balak ka na naman ba para paghigantihan kami? Sasabihin ko sa'yo, hindi basta-basta napapahiya ang anak ko. Kung saktan mo pa ang anak ko kahit isang bises, kahit mawala pa ang buhay ko, ipaglalaban ko to. Nay, huwag ka namang magsalita ng nakakatakot. Ate Baisu, kung may problema ka, sa akin lang. Huwag mong saktan ang nanay ko. Huwag kang mag-alala. Wala akong kakayahang gawin yon. Hindi kita sasaktan. Sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Bakit nasa iyo ang kwintas na ito? Yung kwintas na ito, bakit nasa iyo? Ang kwintas na ito ay kay Shuking. Bakit nasa iyo? Ibigay mo sa akin, akin to. Kuya Tingshi, naalala mo ba noong sinabi ko na nawala ang kwintas ko? Ito yon. Hindi mo ba sinabing hindi mo nakita? Bakit na sa'yo? Nahihirapan ka na ba't pati kwintas ninakaw mo? Hindi ko ninakaw ang kwintas ni Shen Shuking. Akin tong kwintas. Anong SAO? Ito'y personal kong pinili para sa anak ko. Akala mo hindi ko makikilala? Ang sama mo talagang bata ka. Una, gusto mong agawin ang asawa ng anak ko. Tapos sinaktan mo pa ang kamay niya. Ngayon pati kwintas niya, ninakaw mo. Anong klaseng magulang? Ang nagpalaki sa'yo na ganito kasama? Sige, ibigay mo na sa kanya. Ayaw ko na. Pagkatapos mong gumawa ng mali, gusto mo nang umalis? Hindi ganon kadali. Halika. Nasugatan ang kamay ni Shuking dahil sa'yo. Hanggat hindi siya gumagaling, hindi ka pwede umalis. Palayasin niyo ako. Nagawa mo dito? Kaya pala parang lalo kitang ayaf. Ikaw pala yung masamang ate ko. Mukhang. Talagang may koneksyon tayo.
Paano mo nalaman? Ang kwintas na to, personal itong pinili ng nanay ko. Sabi niya, isang kwintas para sa bawat isa sa aming magkapatid. Kung alam mo to, bakit hindi mo sinabi? Ang talino mo na pala. Alam mong walang maniniwala sa'yo. Gaya ni Kuya Tingzi. Kahit inalagaan mo siya ng 2 taon, ano naman? Ayaw pa rin niya sa'yo. Pati nanay ko, ayaw sa'yo. Sabi niya marumi ka. Sabi niya panggit ka. Sabi niya zalo ka. Kahit anak ka niya, hindi ka niya tatanggapin. Tama na. Hindi PA. Sinong nag-utos sa'yo na agawin ang pwesto ko bilang MRSO? Karapat dapat lang sa'yo ang lahat ng ito. Hindi ba't ang paborito mo ang orphanage na iyon? Huwag kang mag-alala, siguradong ipapasara ko yan. Shen Shuking, wala ka bang konsensya? Ito ay problema natin dalawa. Huwag mong idamay ang mga inosente. Wala akong pakialam. Basta't hindi ka masaya. Masaya na ako. Kung hindi ninyo tutuparin ang sinabi ninyo, ang mga sinabi ko, hindi ko rin kailangang tuparin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam na tanggap ng direktor ang withdrawal letter ko. Sabi niya, kung magsisisi ako, pwede niyang ituring na. Hindi niya natanggap ang sulat na iyon at pwede akong magparehistro ulit. Wen Baizu, hindi Montag yon gagawin. Tingnan natin kung hindi ko gagawin. Kung ipapasara mo ang orphanage, agad kitang tatanggalin sa kompetisyon. Wen Baizu. Mas mabuting kalimutan mo na yang balak mo. Huwag, pakiusap, huwag. Wen Baisu, magkano ba ang gusto mo? Para matahimik ka. Ako ang may kasalanan, pinalaya kita ng paulit-ulit. At ginamit mo ang painting na ito para takutin si Shuking. Kung ganon, sisirain ko ito sa harap mo. Para wala ka ng pagkakataon na magulo. Huting si, pakiusap. Wala na akong hihilingin, hindi ko na kailangan ng pera, ang painting lang na ito. Pakiusap, huwag mong sirain ang painting na ito. Ito na lang ang pangarap ko, pangako, hindi ko na. Gagamitin ito para sumali sa kompetisyon. Dadalhin ko ito at aalis na ako, hindi ko kayo gagambalain. Pakiusap. Huwag. Kahit ano, gagawin ko, basta huwag lang sirain ang painting. Magsusorry ako sa kanya, magmamakaawa ako, wala na akong hihilingin. Basta huwag lang sirain ang painting. Tama na. Wala kang hihilingin? Taong mapagpanggap ka, sino ang maniniwala sa'yo? Huwag. Wen Baizu. Wala ka nang maiwan, wala ka nang anuman. Bitawan mo ako. Huwag. Kuya Tingshi, ang makapal na usok dito. Lumabas muna tayo. Pero siya, Huwag na pero. Tulong. Hotingse. Kung may susunod na buhay, ayokong makilala ka muli. Ako ang may kasalanan sa'yo. Hindi dapat kitang pinakasalan kay Tingshi. Na nagbago ka sa ganitong anyo.
Mrs., hindi mo kasalanan ito. May dalawa akong hiling na gusto kong tuparin mo para sa akin. Siege. Ang unang hiling, Sige, lahat ay papayagan ko. Baiso. Kumusta na si Shuking? Huwag kang mag-alala, naubo lang si MS Shen sa usok. Walang malubha. Ma, anong ginagawa mo dito? Ikaw na walang kwenta, paano mo trinato si Baisu? Alam mo ba kung gaano siya naghirap para sa'yo? Ikaf na walang kwenta. Ma, nagreklamo na naman ba siya sa'yo? Ma, huwag kang maniwala sa kanya, binigyan ko lang siya ng 5 milyon. Gusto kanyang takutin si Shuking para humingi ng pera. Pera lang ang nasa isip niya. 5 milyon. Alam mo ba kung para saan? Ang 5 milyon na yon ni Baisu. Ano pa ba, para sa isang babaeng materialistikong tulad niya? Siyempre para gastusin. Huwag mong sabihin yan tungkol sa kanya. Ma, pinagtatanggol mo siya at sinaktan mo ako. Hindi ba't dapat ka talagang saktan? Paulit-ulit mong sinasabi na si Baisu ay pera lang ang habol. Pero noong nag-alaga siya sa'yo, lampas na siya sa tungkulin ng isang caregiver, tinis niya lahat dahil mahal ka niya. Et ikaf, para kaichen shuching. Hindi ka nagtiwala sa kanya, hindi ka rin nagtiwala sa akin. Ma, hanggang kailan mo ako lulukuhin yung nag-alaga sa akin? Ay hindi si Wen Baisu. Ikaf. Nanay, bakit ayaw mo kay Shuking? Alam mo ba kung gaano siya nagsakripisyo para sa akin? Sa 2 taon naming pagsasama. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Nanay, ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang may sakit? Hindi mo na kailangang malaman, basta para sa iyo. Isang taong hindi mahalaga. Nanay, ano ba ito? Kung hindi ka naniniwala kay Baisu na nag-alaga sa iyo, pirma na, pagkatapos malaya ka na. Mulan gayon. Wala nang makakapigil sa iyo na makasama ang iyong mahal na. Shen Shaking. Wen Baisu, ano ang sinabi mo sa nanay ko? Dito siya nakatira. Iyon ang utos mo, Ginoo. Sino ang nag-utos sa'yo na pumasok sa kwarto ko? kasal na tayo. Nakakasuka ka talaga. Sasabihin ko sa'yo mula ngayon. Hindi ka na dapat pumasok sa kwarto ko kahit isang hakbang. Mayordomo. May bodega ba sa baba? Huwag mo nang linisin. Doon siya diretso tumira. Bakit hindi ka pa pumunta? Opo. Maghihiwalay na tayo para kanino pa ang peking pagpapanggap na ito. Tawagan mo si Wen Baisu. Paalisin mo lahat ng basura na ito. Sabihin mo sa kanya kung hindi siya babalik. Itatapon ko lahat ito sa basurahan. Ito. Ano yan? Sabi ko tawagan mo. Opo. Walang lugar na pupuntahan mo nang walang pahintulot ko. Gino, hindi makontakt si Miss Wen. Wen Baisu, mukhang nakuha mo na ang lahat sa pamilya namin. Hindi mo na kailangan ang mga bagay na ito. Alamin mo kung saan siya ngayon. Sige, pupuntahan ko na.
Ang kasal o hiwalayan, ako lang ang may say dito. Marso 15, maaliwalas. Sana maipinta ko. Bawat masayang sandali namin ni Tingsi. Abril 20, maulap. Naipit ang paa ko. At si Tingsi ang laging nagpapapigil sa akin. Sabi niya, Ikaw ang mga mata ko, ako naman ang paa mo. Ganito na lang kita papasanin, pupunta tayo sa buong mundo, okay? Hulyo 1, maaliwalas. Maligayang kaarawan, Tingsi. Sabi ng doktor, malapit nang makakita si Tingsi. Masaya ako at takot din, gusto kong huminto ang oras ngayon. Gusto kong maging makasarili at palaging kasama siya, talagang gusto ko. Sana tawagin niya ang pangalan ko, Wenba Isu. Ang kasama ko nitong 2 taon, talagang si Wenba Isu. Ginoo, ang asawa mo. Ano ang nangyari sa kanya? Ang asawa mo ay pumanaw na. Ano ang sinasabi mo? Hindi, impossible. Hanggat hindi ko nakikita ang bangkay ni Baisu, hindi ako naniniwala na patay na siya. Tiyak na nagsisinungaling ka. At ang pagputol ng paa, hindi ako naniniwala. Kailangan kong maghanap ng doktor para magtanong. Paumanhin, Ikaw, gumaling na ang mata mo. kilala mo ako. Dati, ikaw at ang magandang Ed. Madalas pumunta sa tindahan ng isda ng lolo ko. Siyempre nakita. Gumaling ka, siguradong masaya ang magandang Ete. Nasan siya? Yung magandang ate na sinasabi mo. Alam mo ba ang pangalan niya? Parang sabi nila. Shin. Shen Shaking. Alam kong nagsisinungaling si Wenbei Su. Pero bakit parang may lungkot? Hindi mo ba siya makita? Okay lang, may litrato ako niya. Paano nangyari yon? Hindi mo ba sinabing Shen Shuking ang pangalan niya? Bakit ito si Wenbei Su? Hindi pwedeng magkamali. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Shen Shaking. Doktor, pakitingnan ang diagnosis na ito. Tod ung Diagnosis ito. Pagkatapos ng aksidente, malala ang kalagayan ni MS. Vin, pinuputol na ang kanang kamay niya. Baka mahirapan din ang kaliwa. Naitaas at maaring makalimutan niya ang lahat. Bali ang kanang kamay ni Shuking. Ang kamay mo ay maayos, aksidente lang ito. Umalis ka. Emarhuo, ano ang nangyari sa iyo? Baisu. Baisu. Zenoka? Baisu, nasaan ka na talaga? Ako ang may kasalanan. Nagkamali ako sa'yo.
Bumalik ka na, pwede ba? Hindi ko kayang mawala ka. Sinabi ni Ina, kapatid na lalaki Tingshi kapag siya at ang babae. Annulment papers nung babae, pakakasalan niya ako. Alagaan niya ako habang buhay. Ganyan nga ang dapat. Kayo ni Tingzi. Ang talagang para sa isa't isa. Kung hindi lang sa babaeng, yun na si Wenbaisu. Sana matagal na kayong magkasama. Nga, ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Saan ba siya pumunta? Sino ba ang nakakaalam? Baka namatay na sa sunog. Mabuti nga kung patay na. Buhay man, nangguk ulo lang. Nga pala, ang daming nangyari. May isang bagay. Akong nakalimutang sabihin sa'yo. May balita na tungkol sa kapatid mo. Pumunta kami sa orphanage. Sabi ng mga taga roon, may isang babae ang impormasyon na katulad ng sa kapatid mo. Kinuha nila ang blood sample naming mag-asawa para itest. Lalabas na ang resulta ngayon. Ito na siguro yung medical report galing sa ospital. Shuking, malapit na nating mahanap ang kapatid mo. Huwag mong buksan. Paano naging? Wenbaisu? Paano naging si Wenbaisu? Wenbaisu. Baka kamukha lang, ma. Paano nangyari yon? Paano siya naging anak ko? Shuching. Nasaan si Wenbaisu? Kailangan kong makausap siya ng harapan. Paano kung fake itong test result? Hindi mo ba talaga gusto? Si Wenbaisu? Paano kung siya ang? May pagkana nito? Hindi, kailangan kong hanapin siya. Kailangan kong malaman ang totoo. Nga pala si Tingji. Alam niya kung nasaan si Wenbaisu, di iba? Paano malaman ni Tingshi? Lagi namang, kinamumuyan ka o si Wenbaisu. Sige, kung ayaw ninyong hanapin, ako na lang. Kahit anong paraan. Hahanapin ko siya, ma. Wenbaisu. Ang kulit-kulit mo talaga. Hindi, kailangan kong pumunta sa Brother Tingshi. Kailangan kong makuha ang puso ng kapatid na lalaki ng Tingshi. Brother Tingzi. Baisu, Brother Tingshi, sa wakas ay gumising ka. nasaan si Baisu? Saan siya pumunta? Paano ko malalaman kung saan siya pupunta? Kuya Tingzi, ano ang ginangyari sa'yo? Pagkagising mo, tungkol sa babae agad ang tanong mo. Anong babae? May pangalan siya. Wenbaisu ang pangalan niya. Kuya Tingzi, nasasaktan ako. Tatanungin kita ulit. Ikaw ba ang nag-alaga sa akin sa loob ng 2 taon? O si Wenbaisu ang nag-alaga sa akin sa loob ng 2 taon? Ikaw ba o si Wenbaisu? Kung magsisinungaling ka, papatungan kita ng kabayaran. Kuya Tingshi, ano ba talagang nangyari sa'yo? Bigla-bigla mo na lang binanggit yon. Gusto kong sabihin mo mismo sa akin, saan tayo nakatira noong 2 taon? Anong petsa ang follow-up? Ano ang paborito kong ulam? Ang tagal na nun, yung mga bagay na yon. Paano ko matatandaan ng malinaw? May sakit ka ba sa katawan? Pwede kitang samahan sa ospital para mapatingin. Huwag ka nang magkunwari hanggang kailan mo ako lolokohin. Kuya Tingshi, talagang hindi ko alam. Anong sinasabi mo? Hanggang ngayon niloloko mo pa rin ako, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang lahat, tama ang sinabi ng nanay ko at ni Baisu. Hindi ikaw ang nag-alaga sa akin sa loob ng 2 taon. At iniwan mo ako. At may mukha ka pang kunin ang lahat ng kredito. Ninakaw mo ang lahat ng merito ni Baisu. Parang tanga akong niloko mo ng husto. Hindi ako ang nag-alaga sa'yo. Pero pinalayas ako pagkatapos. Hanggang ngayon nag-arte ka pa, talagang. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Nakahanap na ako ng taong makakapagpatunay. May litrato kami ni Baisu. Kuya Tingzi, pakinggan Montag muna ako. Hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Huo Tingshi, nasaan ang asawa mo? Nasaan si Baisu?
Sabihin mo na sa amin kung nasaan siya. Ano nang gagawin niyo sa kanya? Gusto niyo ba siyang saktan ulit? Paano namin siya sasaktan? Sie Baisu. Anak namin siya. Ano? Si Baisu, anak namin siya. Ano? Nanay, tatay, nagkakamali kayo. Sie wen Baisu ay ulila. Paano siya magiging anak ninyo? Hindi pwedeng nagkakamali. Pumunta kami sa ospital para mag-imbestiga, tapos sa orphanage. Nakahanap kami ng mga gamit ni Baisu, at muling sinuri. Tiyak na hindi ito mali. Nasaan ang anak ko? Nasaan Sie Baisu? Paano kung nagkamali ang orphanage? Umuwi muna kayo. Ito ay ako in kao. Ako ang mag-iimbestiga. Shuking, bakit mayroon kang dalawang? Magkatulad na kwintas? Alam mo na ba ito ng maaga? Si Baisu ang ate mo, kaya mayroon kang dalawa. Magkatulad na kwintas, ngunit hindi mo kailanman itinanong sa akin. Shuking, alam mong hinahanap namin ang ate mo. Sa loob ng 20 taon. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo. Oo. Alam kao. Ano naman gayon, ma? Ikaw ang nagsabi, may nanay siyang nabuhay ng walang inaalagaan. Nakakalungkot para sa kanyang mga magulang. Bakit ka napakasama ng ugali, anak? Anong klaseng mga magulang ang nagluwal ng isang babaeng kasing sama mo? Ilang bises mo nang sinabi, pa, walang pinag-aralan si Wen Baisu, isang taong kayang gawin ang kahit ano. Kung ganoon kayo kasuklam sa kanya. Siyempre, hindi ko kayo pwedeng sabihan na siya ang anak ninyo. Para ito sa ikabubuti ng pamilya natin. Napakasama ng reputasyon niya. Kung papasok siya sa Shen family, sisirain niya tayo. At ang reputasyon ng Shen family. Ano bang sinasabi mo? Alam mo na pala, na si Wen Baisu ang ate mo. At dinaya mo kaming lahat. Alam mo ba kung gaano niya gustong magkaroon ng pamilya? Shen Shuking, bakit ka napakasama? Ako ang masama. Nang pakasalan ka niya, binigyan mo ba siya ng tahanan? Hindi ba sinabi sa iyo ni Wen Baisu ang katotohanan? Ikaw ang ayaw maniwala. Ngayon, ako naman ang sinisisi mo. Gusto mo lang gumaan ang konsensya mo. Ikaw, Tumigil kayong lahat. ma, alam mo kung nasaan si Baisu, di ba? Nagkamali ako. Palagi ko siyang inakusahan ng mali. Pwede ba akong makita siya muli? MRS Huo, si Baisu ang aming anak. Gusto na namin siyang kunin pabalik sa amin. Nasaan siya? Talaga bang gusto ninyong makita siya? Ma, basta't makabalik lang si Baisu. Maaari akong lumuhod sa kanya. Pangako, magiging mabuti ako sa kanya sa hinaharap. At kami rin. Alam namin ang hirap na dinanas niya sa labas. Napakaraming hirap ang dinanas. Tiyak nagagantihan namin siya ng maayos. Hindi na namin siya pahihirapan pa. Oo. Kung gayon, sumama kayong lahat sa akin. Paano nangyari ito? Anak kao. Kahabak-habak kong anak. Si Baisu, paano siya namatay? Hindi ako naniniwala. Hindi ba dapat ikaw ang tanungin? Nung sunog. Bakit hindi mo inilabas si Baisu? Tulong! May tao pa sa loob. May makakatulong ba? Akala ko makakalabas siya ng mag-isa. Akala Montag. Huotingzi. Ganyan kapiarin. Palaging akala Montag tamaka. Sa loob ng maraming taon, totoong nagmamahal sa'yo si Baisu. Ngunit ikaf? Paano mo siya trinato? Lagi mo siyang sinasabihan na materialista. Nangako siya sa akin na magpanggap bilang si Shen Shuking para alagaan ka. Dahil may mahigit 20 bata sa ampunan na naghihintay ng pera para makakain. Humingi siya ng 5 milyon sa iyo dahil kailangan ng matandang direktor ng pera para sa operasyon. Hindi dumating ang pera, namatay ang matandang direktor. Ikaf. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Ano na ang nangyari? Umalis ka.
Hutingsi, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, huwag mong sirain ang larawan na ito. Huwag. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat sinunog ang kanyang mga larawan noon. Dapat noon pa ay inilabas ko siya. Lagi ko siyang ininsulto na mababaw, sinabihan kong materialista, pero sa totoo lang. Ang tunay na mababaw ay ako. Ako talaga. Ako ang bulag at bingi. Ako ang hindi nakita ang kanyang tunay na pagmamahal. Baisu. Anak. Nanay ang may kasalanan sa iyo. Lahat ay kasalanan ko. Kausapin Montag naman ako, anak. Mama, Papa. Patay na si Wenbaisu. Ako lang ang anak ninyo. May mukha ka pang sabihing anak ka namin. Karapat-dapat ka ba sa amin? Karapat-dapat ka ba sa iyong ate na si Baisu? Bakit ko siya kailangang pagbayaran? Isang batang kali lang siya, namatay na, wala na. Ano ang kinalaman ko doon? Ate mo siya, ang anak naming matagal nang hinahana. Ano na yon? Patay na siya, naging abo na lang. Mula ngayon, ako na lang ang anak ninyo. Umalis kayo. Makakaabala kayo sa kanyang kapayapaan. At kayo rin, lumayas kayo. Umalis kayo. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Nanay. Kung alam mo nang aalis si Baisu, bakit mo pa ako pinapapirma? Unang hiling. Gusto kong makipaghiwalay kay Hutingsi sa buong buhay ko. Ayokong magkaroon pa ng anumang relasyon sa kanya. Siege. Ang huling hiling ni Baisu ay umalis sa pamilya Hu. Gawin mo na lang itong kanyang huling hiling, pirmahan mo na. Hindi. Hindi ako pipirma kapag pumirma ako. Lubusan ang aalis si Baisu sa akin. Wala na tayong relasyon. Hindi mo ba siya mapapatawad? Hindi ako pipirma basta't hindi ako pipirma. Si Baisu ay magpakailanman kong asawa. Hindi ko siya pababayaan kahit ano pa ang mangyari. Hindi ako bibitaw ngayon. Ikaw hayop ka. Baisu. Baisu. Baisu, nagkamali ako, pwede mo akong saktan o murahin. Basta't bumalik ka lang. Baisu, bumalik ka na. Sino ang kumuha ng mga gamit dito? Ang lakas ng loob ninyo. Walang pahintulot ko, sino ang may lakas ng loob galawin ang gamit ni Mrs. Huwag po kayong mag-alala, kahapon po ay inutusan ni Mrs. na kunin ang lahat ng gamit at sinabi niya. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi rin ni Mrs. noong buhay pa siya ay hindi mo siya pinahalagahan. Ngayong patay na siya, wala nang saysay ang mga gamit na ito. Saan nila dinala ang mga gamit? Hindi ko piyo alam. Hinahadlangan mo ako. Utos po ni Mrs.
Nasaan ang nanay ko? Gusto ko siyang makita. Kahapon po ay umalis si Mrs. para magbakasyon sa ibang bansa. Bago umalis ay sinabihan niya ako na hindi maganda ang kalagayan mo ngayon at sa loob ng 3 buwan. Hindi ka dapat lalabas ng bahay. Nanay, tatay, saan kayo pupunta? Pupunta kami sa templo ng King Liang para manirahan doon. Sabi nila ay napakabisa ng mga Diyos doon at magdadasal kami araw-gabi. Para ipagdasal na si Baisu ay mabuhay sa magandang pamilya sa kanyang susunod na buhay. At hindi na magdusa pa. Hindi pwede. Kapag umalis kayo, paano na ako? Nanay, tatay, huwag kayong malungkot. Tingnan nyo, hindi ba't pareho pa rin tayo ng dati? Nandito pa rin ako sa tabi nyo, at may anak pa rin kayong ako. Paano ka naging ganito katigas ang puso? Ang anak naming hinanap ng matagal. Hindi namin alam kung gaano siya naghirap sa labas. Nagdusa ako ng sobra. Bago siya bumalik. Hindi ba tayo ay maayos naman dati? Isipin nyo na lang na walang nangyari, tayong 3. Pwede pa rin tayong maging masaya. Ang anak ko ay naghihirap ng ganito, paano ako magiging masaya? Kasalanan ko talaga, ako ang nawalan sa kanya. Hindi ko siya naalagaan ng maayos, ako ang nanay niya. Paano ako magiging masaya? Si Wen Baisu na babaeng iyon. Lahat kinukuha niya sa akin. Hindi lang ang aking kuya Tingshi. Pati ang slot ko sa kompetisyon, at kayo, ang babaeng iyon. Hindi karapat-dapat maging etko. Nanay, Pinagbuhatan mo pa ako ng kamay dahil sa kanya. Huwag mo siyang tawaging ganoon, ate mo siya. ate, Talagang mabuting ete siya sa loob ng 3 buwan. Dahil sa kanya, ni isang tingin man lang ba ang ibinigay niyo sa akin? Dati ako ang paborito sa bahay. Kahit buwan sa langit, ibibigay niyo sa akin. Pero na yon? Bakit nagbago ang lahat nang bumalik siya? bakit? Buti na lang maaga siyang namatay. Kung hindi, ako mismo ang... Tumigil ka. Tatay, Tama na. Alis na tayo. nanay, tatay. Wen Baisu, babeng iyon. Kahit patay na ay ayaw ako tigilan. Magdonasyon ng 30 milyon sa orphanage ni Baisu. Para makakain ng maayos ang mga bata doon. Ginoo, saan ka pupunta? Pupunta ako kay Baisu. Mag-isa siya, siguradong takot siya. Gino. Shuking, anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng mga bituin, sabi nila kapag nakagawa ka ng 9,900 at 99 na bituin, matutupad ang isang hiling. Anong gusto mo? Matutupad ko na agad para sa'yo. Sabihin ko na nga, hiling yan kapag sinabi hindi na matutupad. Sana gumaling na ang mata ni Tingsi. Sana maging masaya si Tingsi araw-araw. Sana tuloy-tuloy ang ating kaligayahan. Sana balang araw ang tawag ni Tingsi sa pangalan ay ang akin, Wen Baisu. Ay, Baisu. Paumanhin, ako ang palaging nagkakamali sa'yo. Baisu. Huwag kang lalayo ng sobra. Madali lang akong darating sa'yo. Hintayin mo ako. Okay ka lang ba? Hoy, okay ka lang ba?
Baisu. Nahanap kita sa wakas. Baisu. Baisu, huwag kang umalis, Baisu. Mabuti naman, nagising ka na. Tatawag ako ng doktor para sa iyo. Alam kong buhay ka pa, hindi mo ako pababayaan. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Ano ba ang ginagawa mo? Mabuti ang loob ko sa iyo. Gusto mo pang mang-abuso. Ingat ka, ipapahuli kita. Baisu. Ako si Tingzi, ang asawa mo. Anong Baisu? Anong asawa? Hindi kita kilala. Ako si Guping Fan, huwag mo akong sundan. Kung hindi, ipapahuli kita. Loko ka. Tulungan akong mahanap sa tao. Gusto ko malaman agad ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Nahanap na po namin, ang ginagamit na pangalan ng misis ngayon ay Guping Fan at nakatira sa Linchi. Ang lalaking kasama niya ay si Zhao Changqing, ang doktor mo noong bulag ka. Ano na naman? Nakalimutan mo na naman ba ang isang bagay? Gago ka. Baisu, bakit hindi mo ako maalala? Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung ano ang ginawa mo sa kanya? Paano siya nawalan ng memorya? Paano nawala ang kamay niya? Anong pagkalimot? Hindi ba dapat ikaw ang tanungin? Malala ang kalagayan ni MS. When, putol na ang kanang kamay niya. Ang kaliwang kamay, mahirap nang maibalik at maaari siyang makalimot anumang oras. Hindi mangyayari yon. Anuman ang nangyari noon, ayaw na maalala ni Ping Fan. Ang nakaraan, kaya huwag mo na siyang guluhin. SA hinaharap. Paano mo nalaman na ayaw niyang maalala? Anong karapatan mo? Magdesisyon para sa kanya. Dahil hindi mo siya inalagaan. Hindi ako natatakot sabihin sa iyo, noong nasa ospital ka pa, na in love na ako kay Ping Fan. Pero noon, ikaw lang ang nasa isip niya. Sabi niya hindi kanya iwan. Wala akong magagawa kundi bitawan. Pero nang makita ko uli siya, tingnan mo na lang. Changqing, ano yung bagay na iyon? Lahat tayo mayroon nito. Ano ba ang cellphone? Ang cellphone ay, kapag hindi mo ako mahana. Gamitin mo ito para makita ko. Aalis ka ba sa akin? Bakit hindi mo ako mahahanap? Hindi kita, Ivan. Kumain na tayo, okay? Okay. Changqing, bakit lahat kayo ay may dalawang kamay? Ako lang ang may isa. Ang bawat tao sa mundo ay iba-iba. At ang ating Ping Fan ang pinaka-special. Naniniwala ako, kahit isang kamay lang, kaya rin nating Ping Fan na gawin ng mahusay. Di biya? Paano nangyari ito? Paano naging ganito si Baisu? Dapat mong tanungin ang sarili mo, alam mo ba ang 3 buwan? Kung paano siya nabuhay? Ngayon lang siya naging isang normal na tao, kaya pakiusap. Huwag mo na siyang guluhin pa. Paano siya naging ganito? Changqing, nakalimutan ko ulit. Baisu. Changqing, nakalimutan ko ulit. Baisu, nakauwi ka na. Ikaw naman, bakit mo pa ako sinusundan hanggang sa bahay ko? Stalker ka ba? Hindi ako stalker, sinundo kita para umuwi. Baisu, sumama ka na sa akin, okay? Aalagaan kita ng mabuti. Alam ko, hindi ka stalker, baliw ka.
Umalis ka na sa bahay ko, sana hindi na lang kita iniligtas. Walang utang na loob, masamang tao ka. Alis, alis, alis. Ako. Ay. Lahat ng kasalanan ko noon, ang bait mo sa akin. Nasaktan pa kita. Baisu, dahil buhay ka pa, pwede ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ano ba yung sinasabi mo? Bilis, lumabas ka, lumabas, lumabas. Sabi ko sa'yo. Malakas ang boyfriend ko, baka bugbugin ka niya, lumabas ka. Baisu, hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para makabalik ka sa akin. Para maalala mo ulit ako. Sinungaling. Kapag bumalik ka pa, tatawag ako ng pulis. Pingfen. Ikaf. Nalimutan ko yung susi kanina. Naiwan ko ulit ang cellphone ko. Kailangan ko na talagang umalis, malalate na ako. Changking. Bakit ka nakatulog dito? Nag-antay ako sa'yo, nakatulog lang ako nang hindi sinasadya. Pasensya na, nahuli ako ng uwi. Okay lang, wala kang kasalanan. Huwag kang laging humihingi ng tawad. Masaya ba ang araw mo? Nag-ensayo kami ng kanta sa orphanage kanina. Sa susunod na araw. Changking, ano nang nangyayari sa'yo? Pingfen. May sasabihin ako sa'yo, Pingfan. May sasabihin ako sa'yo. Tungkol sa nakaraan ko ba? Paano mo nalaman? Mula nang dumating yung lalaki kaninang hapon, iba ang pakiramdam mo. Marami rin siyang kakaibang sinabi. Matalino ka rin. Gusto mo bang malaman? Ayoko. Sa totoo lang, nahulaan ko na ang nakaraan ko. Baka hindi masaya. Kung hindi naman masaya, bakit pa natin isipin? Dapat tumingin tayo sa hinaharap. Hindi ba? Nang dumating siya, natakot talaga ako. Natakot ako. Na maalala mo at sumama ka sa kanya. Changking, hinding-hindi kita iiwan. Huwag mo rin akong iiwan, ha? Hindi tayo maghihiwalay kailanman. Gusto ko sana magpakasal sa'yo sa mas magandang pagkakataon. Pero ngayon na, alagaan kita habang buhay. Payak ka ba? Payag ako. Mahal kita. Siya ang aking baisu, ang aking asawa. Hindi ko ito palalampasin. Tita Shen, nakita ko na si Baisu. Kuya Tingzi, kamusta ka na? Miss na talaga kita. Huwag mo akong hawakan. Tingzi. Nasaan si Baisu? Ang ganda, si Baisu talaga. Salamat sa Diyos, buhay pa ang anak natin. Bilisan Montag. Dalhin mo kami sa kanya. Wala siyang maalala, huwag kayong masyadong maingay, baka matakot siya. Siege. Basta buhay pa siya, masaya na kami. Tarana. Wen Baisu, Putangina Montag. Anak.
Ito. Kawawang anak ko, kasalanan ko lahat, ako ang may kasalanan sa'yo. Anak, alam mo ba kung gaano kahirap ang paghahanap namin sa iyo nitong mga nakaraang taon? Baisu, sumama ka na sa amin. Gagawan namin ng paraan para makabawi sa'yo. Nagtanong na kami. Ang kamay mo, pwedeng lagyan ng prosthetics, parang totoong kamay. Sumama ka sa amin, pagalingin natin lahat, okay? Nagkamali kami noon, pero pangako namin. Hindi ka na namin pahihirapan pa. Ayokong sumama sa inyo. Alam kong galit ka pa sa amin. Galit ka sa amin dahil sa ginawa namin sa'yo. Hindi ka o alam noon na anak kita. Kaya nasabi ko sa'yo ang mga masasakit na salita. Nagsisisi talaga ako ngayon. Baisu, nagkamali kami noon. Patawarin mo na kami, huwag kang magtampo. Huwag mong isugal ang kinabukasan mo, okay? Hindi ako nagtatampo o nagbibiro. Baka kilala niyo talaga ako noon pero ngayon. Ayoko nang bumalik sa nakaraan. Hindi, sinabi mo dati na gusto mo ng pamilya. Gusto mo ng pagmamahal ng magulang. Narito na. Sina tito at tita, mamahalin ka nila. Panoorin niyo itong video. Ngayon, baka wala ka nang maalala. Pero okay lang. Basta tandaan mo, ikaw si Guping Fan. Sana ang buhay mo ay simple na lang. Ping Fan na buhay, wala nang ibang mahalaga. Tungkol sa mga magulang ko. Masaya na sila ngayon. Baka hindi ako sapat. Hindi ako karapat-dapat ipagmalaki. Parang hindi nila ako gusto. Kaya isipin na lang na wala silang anak. Sana makalimutan nila ako para. Ang anak sa isip nila ay laging maganda. At kaakit-akit. Hindi alam ni nanay. Hindi ko dapat sinabi sa iyo ang mga salitang iyon. Tungkol naman kay Hutingsi. Kalimutan mo na ang pangalang iyon. Huwag mo nang alalahanin kailanman. Kuya Tingzi, saan ka pupunta? Pupunta ako kay Baisu. Hindi ko pwedeng hayaan siyang umalis ng ganun na lang. Tama na. Hindi ba sapat ang mga nasaktan mo sa kanya? Noon, ako ang may kasalanan sa kanya. Ngayon alam ko na ang mali ko. Bakit? Bakit wala kayong gagawin? Ibibigay niyo lang ba siya ng ganun? Ako. Si Baisu ang aming anak na hinahanap namin na mahigit 20 taon. Walang mas naghahangad na mahanap siya kaysa sa amin. Pero dahil sa mga nagawa naming masasakit sa kanya noon, wala na kaming mukhang haharap sa kanya. Kung may mas mabuting kinabukasan na ang ate mo, at ayaw niyang maalala ang nakaraan, bakit pa natin? Guguluhin pa ang buhay niya. Gawin niyo ang gusto niyo. Pero hindi ako susuko. When Baisu, hindi kita pababayaan. 8 Ping Fan, Young Tito at Tita Kanina. Mga magulang mo ba sila? Naiinggit ako sa ete. Hindi ko pa nakikilala ang mga magulang ko. Hindi sila mga magulang ko. Pero sabing tita kanina, anak kanila. Nagkamali lang sila. Pwedeng magkamali sa anak? Namayapa na ang anak nila. Masyado lang silang nalungkot. Kaya nagkamali sila ng tao. Okay lang. Kami ni Lele at mga bata sa orphanage. Wala ring mga magulang pero pamilya namin ang ete. Eight by Sue dumating ka na.
Lele, bakit mo ako tinatawag na Ate Baisu? Sabi ng kuya kapag tinawag kitang 8 by Sue. Bibigyan niya kami ng maraming laruan. Ah, ganun ba? Pero mas gusto ko. Natawagin mo akong Ate Ping Fan, okay? Pero may laruan pa rin ba kami? Siyempre meron. Salamat, 8 Ping Fan. Sige na. Baisu, dumating ka na. Alam kong pupunta ka rito sa orphanage. Pagkatapos ng trabaho mo araw-araw bilang volunteer. Kaya nag-donate ako ng 30 milyon. Pati sa dating orphanage mo. Binigyan ko rin sila ng 30 milyon. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bata. Salamat, Ginoong Ho. Kung wala ng ibang bagay. Gusto kitang imbitahan para kumain. Pero kailangan ko pa rin mag-volunteer dito. Di Ho, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Sa susunod na linggo, ikakasal na ako kay Changking. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Baisu. Hindi ako susuko. MS Gu, ang ganda-ganda mo talaga. Swerte ng asawa mo, na nakuha kanyang napakagandang asawa. Ako ang swerte na napangasawa siya. Ang sweet ninyong dalawa. Ang ganda ng suot mong gown. Ito ay personally dinisenyo ni MR Zhao. Paulit-ulit niya kaming kinukulit sa mga detalye. Sobrang saya talaga. Ate Kao. Ang leking event ng engagement, bakit hindi mo ako sinabihan? Wala akong kapatid na babae. Nagkakamali ka. Paano ako magkakamali? Ate Kao. Ete, mahilig ka sa pera. Talagang pakakasalan mo yung pulubi na yon? Hindi kita kilala. Lumayas ka. Hindi mo ako kilala, pero kilala kita. Wen Baisu, alam mo ba kung gaano kita kinamumuhian? Bakit mo madaling nakuha ang lahat ng bagay na para sa akin? Maging si Tingshi o sina mama at papa. Lahat sila ay umikot sa iyo. Wala ka namang ginawa, bakit meron ka ng lahat ng gusto ko? Wala akong ginawa, kaya hindi mo dapat ako hinahanap. Dapat hanapin mo yung mga taong mahalaga sa iyo at tanungin mo sila. Huwag kang magpanggap sa harap ko. Hindi nila alam ang totoong ikaw. Malinaw na malinaw ko itong nakikita. Gusto mo lang magpanggap na mahina, di ba? Gusto mo lang gamitin yung putol mong braso para makuha ang awa, di ba? Maging respeto ka. Ang galing mong sumuntok, Ed. Masamang tao, maghintay ka. Gigibayin ko ang lahat ng meron ka. Miss Gu. Meron pa ba kayong reserbang gown? Meron, pero hindi pwedeng reserba lang ang suotin mo sa stage. Okay lang, kunin mo na lang para sa akin. Ang Swerte Montag talaga, Lao Zhao. Napangasawa mo ang napakaganda at mabait na asawa. Sobrang inggit namin. Tama. Ang ganda mo ngayon. Salamat. Pero bakit hindi mo suot yung wedding gown na dinisenyo ko para sa iyo? May nangyari, hindi ko masuot. Anong nangyari? Okay ka lang, Bea? Okay lang, may nalagyan lang ng konti. Sayang lang ang magandang intensyon mo. Basta't ligtas ka. Wala nang ibang mahalaga. Baisu, sundo na kita pauwi. Baisu, sundo na kita pauwi. Baisu, ang ganda mo. Anong ginagawa mo dito? Isasama ko ang aking asawa pauwi. May problema ba? Changking, okay lang. Sasama ako sa'yo. Pingfen, Ikaf, Okay lang, sasabihin ko lang sa kanya ng ilang salita.
Baisu, Napakaswerte ng aming si Tingshi. Na nakasama niya ang isang babaeng maganda at mabait tulad mo. Huwag po kayong ganyan, Ale. Al pa rin ang tawag mo. Nanay, ano tong invitation? Anong ginagawa mo dito? Gusto kong magpakasal sa inyo para malaman ng lahat na siya ang manugang namin sa pamilya Ho. Hindi pwede, hindi ako magpapakasal sa babaeng yan. Nandidiri ako sa piling niya, ang tunay kong nobya. Ay si Shuking lang. Huwag kang magpakasal sa kanya, pakiusap. Sumama ka na sa akin. napanood mo na yung video. Dapat alam mo na ang desisyon ni Wen Baisu. Hindi ganito. Nang umalis ka, doon ko lang nalaman. Ikaw lang ang minahal ko. Basta't sumama ka sa akin, doble ang pagmamahal ko sa'yo. Ano ang mahal mo sa akin? Ako. Noong bulag ako, ikaw ang kasama ko, ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang sumama sa akin sa pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Sa mga panahong yon, ang pinakamasaya kong mga araw. Mula noon, minahal na kita. Baisu. Kasalanan lahat ito ni Shen Shuking. Siya ang nandaya sa akin. Hindi. Hindi ako ang minahal mo, kundi ang sarili mo. Hindi ako ang minahal mo, kundi ang sarili mo. Anong sinasabi mo, Baisu? Ikaw ang pinakamamahal ko. Akala mo ba yung kasama mo? Ay si Shen Shuking, mahal mo siya. Nang malaman mong ako pala, bigla mo na lang ako minahal. Alam mo ba ang pagkakaiba ng awa at pagmamahal? Siguro. Ikaw ay umiibig lamang sa nagmamahal sa'yo, sa huli. Ang minamahal mo ay sarili mo lang. Hindi ganun. Sa 2 taon nating pagsasama, minahal na kita. Hindi lang ako naging matapang na aminin. Natakot ako sa sasabihin ng iba na ako'y walang utang na loob. Kaya sa huli, para sa sarili mo pa rin. At ako'y iyong pinabayaan. Noon ay isa akong gago, hindi ko alam pahalagahan ka. Sa hinaharap, hayaan mo akong bumawi sa'yo, pwede ba? Hindi. May gusto na ako ngayon. Wala nang puwang para sa iba sa pagitan namin. Matagal na kitang nakalimutan para sa akin. Isa ka na lang ngayong estranghero. Hindi. Hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya, hindi pa tayo diborsyado. Hanggat hindi ko pinipirma ang kasunduan sa diborsyo. Asawa kita. Kaya kong sirain ang kasunduang ito, kaya ko pa. Anong kaya mo? Nagbabanta ka ba sa akin? Hindi, Baisu, hindi yun ang ibig kong sabihin. Masido lang kitang minamahal. Huwag mo akong tawaging Baisu, ayaw ko sa pangalang yan. Huo Tingzi. Nanay, bakit ka nandito? Tingzi. Bitawan mo na si Baisu at ang sarili mo rin. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, di ba? Oo. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, di ba? Oo. Pangalawang hiling. Gusto kong mawala si Wen Baisu. Sa mundong ito, Ano? Ano ang sinasabi Montag? kung ako'y mabubuhay. Ayoko nang maging Wen Baisu. Siege, papayagan kita. Baisu. Nanay, alam mo palang lahat. Alam mong nasa Linshi si Baisu. Alam mo rin na may lalaki sa tabi niya. Pero patuloy mo akong niloloko. Si Baisu, para sa'yo at sa pamilya Ho. Sobra na ang nagawa niya. Ang magagawa na lang natin ay igalang ang kanyang desisyon.
at bigyan siya ng kalayaan. Hindi. Hindi pwede. Tigil. Alam namin na malalim ang nararamdaman mo para kay Baisu. Pero mali pa rin ang mali. Gusto na niyang magsimula ng bagong buhay. Kami ay bumitaw na. Ikaw rin, bumitaw ka na. Kayong dalawa. Paano nyo nasisikmurang talikuran ang sarili nyong anak? Bago kami pumunta dito, ipinagbili na namin lahat ng ari-arian ng pamilya Shen at ibinigay ng walang bayad kay Baisu. Sana ay mabuhay siya ng walang problema sa natitirang buhay niya. Ayaw niyang guluhin namin ang buhay niya. Kaya igagalang namin ang kanyang desisyon. Araw-araw akong magdarasal para sa kanya. Para ligtas siya sa buong buhay niya. Hindi. Ayoko. Bumitaw na ang mga magulang ni Shen. Anak, bumitaw ka na. Kung talagang mahal mo si Baisu, hayaan mo siyang maging malaya. Baisu, kung ito talaga ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Wen Baisu. Paalam. Kailan darating ang taong kailangan ko? Ibinigay ng mga magulang ko ang lahat ng ari-arian nila sa babaeng iyon. Ipapaalam ko sa kanya ang kapalit ng pagnanakaw sa akin. Noong aksidente, hindi siya namatay. At hindi rin siya nasunog sa apoy, swerte niya. Ngayon, hindi ko na siya palalampasin. Anong balak mo? Kuya Tingzi, bakit ka nandito? Tanong ko sa'yo, anong balak mo? Gusto mo na namang saktan si Baisu. Wala akong ginagawa. Akala ko aksidente lang yon. Pero ikaw pala ang may pakana, muntik mo nang mapahamak. Ang taong pinakamahal ko. Kuya Tingji, ano bang sinasabi mo? Aksidente lang iyon, nasaktan din ako. Nagdadahilan ka pa. Tara, sa presinto natin pag-usapan ito. Ayoko. Karapat dapat lang sa kanya ang lahat ng ito. Ninakaw niya ang puso mo. At pati mga magulang at ari-arian ko. Dapat matagal na siyang patay. Mukhang wala ka talagang pagbabago. Kuya Tingzi. Nakalimutan mo na ba? Sinabi mo dati na ako ang pinakamaganda sa mundo. Ang pinakamagandang babae. Paano? Alam mong si Wen Baisu ang nag-alaga sa iyo. Nakalimutan mo na ba ang mga pangako mo sa akin? Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Ikaw ang humila sa akin. Sabi mo hindi ka naniniwala kay Wen Baisu. Pinilit mo akong aminin na ako ang nag-alaga sa iyo. Ikaw ang nagdaya sa sarili mo. Bakit ako ang sinisisi mo ngayon? Kung hindi mo ako niloko, hindi ko mawawala si Baisu. Ikaw ang nagpausok sa kanyang mga painting. Ikaw ang muntik na pumatay sa kanya. Ito ba lahat ay kasinungalingan ko? Ikaw ang walang puso, ngayon gusto mo pa siyang bawiin. Panaginip lang yan. Pumunta ka sa 3. Baisu. Pingfen. Pakasal ka sa akin. Alagaan kita habang buhay, sa bawat pagkakataon, hindi kita iwan. Baisu, huwag Baisu. Gusto kong pakasal kay Zhao Changqing bilang asawa. Habang buhay, hindi maghihiwalay. Halikan Montag ako.
Shuking, gusto mo bang pakasal sa akin? Shuking, CJ, gusto ko. aalagaan kita habang buhay. Hindi kita pahihirapan. Shaking, nagising ka na. Nasaan ang binti ko? Malubha ang sugat sa binti mo. Kailangang putulin. Hindi pwede, nananaginip lang ako, di ba? Shaking, okay lang. Advanced na ang medisina ngayon. Kasalanan lahat ito ni Wenbaisu. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi ko siya patatawarin. Hindi mo ba pinahamak ang kapatid mo, nawalan ng kanang kamay? Dapat may konsensya ka, ganyan ka ngayon. Hindi mo masisisi ang iba, Nay. Nawala ang binti ko, ang nasa isip mo ay yung babae. Alam ka una. Sinadya ninyo ito, di ba? Sinadya ninyong tulungan si Wenbaisu para makiganti sa akin. Kaya hinanap ninyo ang doktor para putulin ang binti ko, di ba? Tama ba? Paano Montag naisip yan? Kung hindi ko isipin yan, ano pa ang isipin ko? Nasa isip ninyo ngayon. Si Wenbaisu lang ang babae. Ngayon, isang binti ko ang nawala. Masaya na ba kayo? Nasyahan na ba kayo? Ikaf, Sigish, isipin mo kung ano ang gusto mong isipin. Sobra na ang nagawa namin para sa iyo. Mag-ingat ka, umalis ka na. Ginoong Huo, ito na ang pangalawang pagkakataon na nawalan siya ng paningin. Wala na kaming magagawa. Gaano kalaki ang sansa na makakita ulit? Napakaliit ng pag-asa. Nanay. Okay lang, nanay. Hindi naman ito ang unang beses. Nasanay na ako. Pero paano ka na sa hinahara? Sabi ng doktor, posibleng hindi ka na makakita habang buhay. Okay lang, nanay. Noong unang beses akong mabulag, akala ko rin hindi na ako makakakita habang buhay. Buti na lang at nariyan si Baisu, palagi niya akong inaalagaan. Pero hindi na babalik si Baisu. Kasalanan ko ito lahat. Nanay, tama kayo. Lagi akong nagluloko sa sarili ko. Ako mismo ang nagtulak sa taong pinakamahal ko. Ito ang parusa ko ngayon. Karapat-dapat ako dito. Tanga. Pwede pa kitang dalhin sa doktor, nanay. Tiyak nagagaling ang mga mata mo. Nanay, nasanay na ako sa buhay sa Linshi, gusto ko dito. Alam ko, hindi mo kayang kalimutan si Baisu. Pero kasal na siya ngayon. Wala nang pag-asa sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala, nanay, hindi ko siya gagambalain. Gusto ko lang na malapit sa kanya. Tanggang bata. Siege. Tingzi, okay ka lang. Tingzi, okay ka lang. Tingzi, okay ka lang. Huwag mo akong tulungan. Hindi na ako makalakad ngayon. Tapos na ang buhay ko. Huwag kang mag-alala, Tingzi. Sabi ng doktor. May tsansa ka pang makakita ulit. Hindi ka magiging bulag habang buhay. Huwag tayong magmadali, unti-unti lang, okay. Wala nang pag-asa. Tapos na ang buhay ko. Ikaw,
Nagtatawa ka rin ba sa akin tulad nila? Umalis ka. Umalis ka. Tingzi, huwag kang matakot. Nandito lang ako para sa'yo. Ako ang iyong mga mata. Nasaktan ba kita kanina? Masakit ba? Okay lang. Alam kong hindi mo sinasadya. Pangako ko sa'yo. Sa buong buhay ko, hindi na ako magagalit sa'yo ng walang dahilan. Tingzi, mamaya tayo bibili ng isda, okay? Sabi nila nakakapagpalinaw din ng mata ang isda. Subukan natin, okay? CJ. Baisu, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngayon ko lang napagtanto, napakarami mong isinakripisyo para sa akin. Ako ang hindi marunong magpahalaga. Baisu, dapat kang maging masaya. Mas masaya pa sa sinuman. Kuya, bumili ka ng bulaklak, rosas ito. Magugustuhan ito ng misis mo. Ilan pa ang rosas mo? Sempyo. Sapat na ba ito? Sapat na. Kuya, nakalimutan mo ang bulaklak. Hindi na kailangan ng bulaklak para sa akin. Kuya, nagalit ang misis ko simula ngayon. Hindi na niya ako kakausapin. Ibigay mo na lang sa iba ang mga bulaklak. Oo. Ete, itong bulaklak ay libreng ibinigay ng kuya para sa'yo. Tanggapin mo na. Salamat. Walang anuman. Gusto mo bang batiin siya? Hindi na. Hindi naman kami close. Nga pala, tingnan mo, malusog ang ating baby. Miss, napagod ka na, simula ngayon. Ako at ang baby ay iyong proteksyon. Magkasama tayo habang buhay. Para maging masaya ng ganito.